Hindi pa rin nakakamit ang hustisya sa pagpatay sa isang journalist dito sa Kalibo, Aklan. Abril 29, taong kasalukuyan, pinagbabaril ng nakamotorsiklong lalaki ang 89 years old na batikang journalist na si Juan Dayang dito sa Kalibo, Aklan. Sa tulong ng CCTV, nakilala ang isa sa mga suspect na si Baby Boy Kim Wincy Bayang Antonio, 39 anyos at residente ng Bacoor, Cavite. Sa backtracking ng kapulisan, napag-alaman na Abril 13, nasa Kalibo, Aklan na ang suspect at minanmanan na pala nito ang biktima. Ang suspect isang security officer sa NCR na may kaso tungkol sa illegal na droga. So yan po yung sinakyan po ng ating suspect po. Ito po yung CCTV. Makikita po dyan na pumasok po siya sa Villa Salvacion po. Yan po siya. Yan po. Nakuna ng CCTV ang pagpasok ng suspect sa kalye kung saan nakatira si Dayang. May kitang mag-isa lamang ang suspect na nakasakay ng motorsiklo na ito. Maya-maya pa 3 sunod-sunod na putok ang maririnig. After po ng putok, meron po tayong 2 witness na nakita na sumirit na po yung suspect po natin, nang mabilis dala yung motor po. Bagamat hindi lantarang nakita sa CCTV ang mukha ng taong bumaril kay Dayang, ay natukoy ito ng mga kapulisan dahil sa motorsiklo na sinakyan ng suspect. Yan po ang paglabas niya sa Villa Salvacion po. 18 po ng gabi. At dahil may plate number ang motorsiklong ginamit ng suspect, ay na-trace ito ng mga kapulisan. Bago pala mangyari ang krimen, dumaan muna ito sa isang vulcanizing shop. Ang shop may malinaw na CCTV. Dahil pinaayos niya po yung motor niya, nagpapalit po siya ng gulong. Kaya nakakuha po tayo as early as April 30 ng 5:45 ng umaga, nakuha na po natin kaagad yung mukha po ng ating gunman. So ito po yung gunman po natin. Yan po yung mukha po ng gunman. Kung screenshot po natin yung CCTV footage po. Abril 29 ng umaga, ilang oras bago maganap ang krimen, nakuna ng CCTV ang suspect at may kasama ito sakay ng motorsiklo. Dito na raw nagmanman ang mga suspect. Nakita nila ito sa mga alas 9 ng umaga before the incident, or the day of the incident. Nakita ng kanyang katiwala si Margie at rin-report na mayroong suspicious looking na mga personalities naka-onboard sa motor at bumaba itong naka-black jacket na may marking. So itong picture na ito na nakikita ninyo dito sa may naka-angkas, this was taken at 9 o'clock in the morning before the shooting incident. Ibig sabihin nito, nag-casing sila before nung nangyari yung insidente. So, as you can see, nakachinelas nga lang siya dito, but the same ang kanyang ginamit na mga damit tsaka yung helmet. Sa patuloy na pagkalap ng ebidensya ng mga kapulisan, na-trace na nag-hotel pa umano ang suspect at nagrenta ng motorsiklo. 3 beses raw nagrenta ng motorsiklo ang suspect. Dito na nakakuha ng mas malinaw na larawan ang mga pulis dahil lahat raw na nagrerenta ng motorsiklo sa may-ari ay kinukunan nila ng picture at pinopost sa Facebook. Nagrent pa siya ng motor before the shooting incident. From April 3, April 10, April 26, nagrent siya ng motor. 3 beses siya nagrent ng motor. So yung narintahan niya po is wala naman silang alam. So
kung ano po yung background ng nagrenta sa kanila. So nagpo-post po sila kung sino nagrent po sa kanila. So doon po na natin nakita na ito pa lang si gunman natin. Actually, kita naman talaga yung pangalan diyan. Nagrent po pala siya ng motor doon. So pinapuntahan natin sa intelligence natin, mga operatiba, and then doon tayo nakakuha ng mga IDs niya. Yung pag-post kasi nasa Facebook page is late ng mga 3 days. Pero yung sa kontrata po nila doon is nakalagay po doon is April 3, April 10, and April 26. Next slide please. So ito po yung mga naiwan na ID po doon sa nirintahan niya po ng mga motor. At pina-verify naman po yung mga ID na yan, which is legit po yung mga ID. Next slide. Yun po yung pag-verify po doon sa LTO po. Ng ID niya po sa LTO. Yung driver's license. Next slide. Yun, kinuwan din namin, nag-dig up rin kami, may previous pala siyang kaso sa 9165 somewhere in Pasig if I'm not mistaken po. Matapos gawin ang krimen, tumakas raw ang suspect pabalik sa Metro Manila. Meron tayong nakuhang flight details niya na umalis siya noong May 2 via Iloilo Airport. Nakakuha tayo ng kanyang manifest. And we have coordinated with our counterparts sa Metro Manila who are also helping us track this suspect. So until now, wala po tayong result. And with this development, we are now filing the case. And in so filing, we deem it best na i-present na rin ito sa media so that siguro kung mayroong mga nakakilala sa atin dito, at least they can help us. They can provide information. At ang pinakamaganda dito, we have here our governor and our Mayor of Kalibo who are generous enough to provide rewards para kung sino man yung makakapagbigay ng information leading to the arrest of this gunman, at least they will also be rewarded, no? So ito yung purpose natin, ano? Ipapakita natin yung larawan nitong gunman para at least we can seek the support of the people who might have encountered or who might have information that would lead to the arrest itong suspect na ito. Ilang buwan na ang nakalilipas mula nang matukoy at ipiniresenta sa media ang mga larawan ng suspect, pero hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa ho nahuhuli at hindi pa nalalaman ang lokasyon nitong suspect na ito. Sinasabi na posibleng itong suspect na ito ay binayaran or hired killer ito. At sakaling mahuli, dito na ito matutukoy kung sino ang nag-utos sa pagpatay kay Tatay Johnny Juan Dayang.